Bago tayo magsimula mga bida, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat! Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Zhong Shishan sa Demon King na ito ang pumatay kay Black Phoenix at Fang Tianxiu, kaya oras na para ayusin ang pagkakamali nito. Ngunit sa puntong ito ay lumapit ang lahat sa kanya, sinabihan din siya ni Elder Plum na huwag itong magmadaling patayin ito. Dagdag niya na ang isang demonyong nasa antas ng Demon King ay kabilang sa matataas na ranggo sa hukbong demonyo. Kung susuriin natin ang kanyang kaluluwa, maaaring may makuha tayong mahalagang impormasyon. Kinumpirma ito ng Demon King na tama ang sinabi nito, mapapakinabangan pa din siya, kaya huwag siyang patayin. Naging seryoso si Zhong Shishan nang kanya itong marinig, gusto niyang tapusin na ito dahil sa ginawa nito sa kanyang mga kaibigan. Ngunit wala siyang magawa kung hindi sundin ang gusto ni Elder Plum. Kaya upang maibsan ang kanyang galit ay kanyang piniga ang mukha nito. Pagkatapos ay sinabi niya na nawalan siya ng malay dahil sa kanya, kaya madali na siyang ikulong ngayon. Ibinuko ni Elder Plum ang kanyang kamay at kanyang sinabi kay Zhong Shishan na may isa pang maliit na base malapit dito, doon tayo mag-usap. Dahil alam niyang maraming tanong ang ating bida. Makalipas ang ilang mga sandali ay inilipat na ang eksena sa tinatawag nilang pangalawang base. Dito sa loob ay nakaupo ang lahat habang nakaharap ang dalawang elder. Nagsaad si Zhong Shishan na nang mahulog siya sa bitik ng kalawakan, nawala na siya ng kamalayan sa mga sumunod na nangyari. Dagdag niya na maaari bang ipaliwanag ito ng elder ng detalyado kung ano nga bang talaga ang nangyari rito. Agad naman na ipinaliwanag ni Elder Plum na ang pananakop ng lahi ng mga demonyo, talagang nagsimula iyon 1,000 taon na ang nakalilipas. Sa simula, nagawa lang nilang gamitin ang mga bitik sa pagitan ng mga mundo. Ipinadala nila ang Demon Chi papunta sa banal na kontinente, at unti-unting pinasama nito ang Dao Fire sa loob ng lihim na mundo. 100 taon na ang nakalipas, nakalusot ang kaluluwa ni Arkham sa isang bitik, at sinapian niya ang isang bangkay upang muling mabuhay sa lihim na mundo ng libingan ng kalangitan. Pagkatapos noon, kahit na nahulog siya sa bitik ng kalawakan, hindi siya namatay. Sa halip, ginamit niya ang kapangyarihan ng kalawakan upang makarating sa banal na lupa ng sinaunang lahi ng mga demonyo. Ang lugar na iyon din ang naging tagpuan ng semifinals ng Zuanchen event, ang lihim na mundo ng sinaunang guho. Sa kaibuturan ng lihim na mundong iyon, may naiwan palang isang katawang anino ng sinaunang Diyos ng mga demonyo. Sa narinig, nagulat si Zhong Shishan sa malalim na revelasyon na ito, hindi siya makapaniwala na may demon god noong ancient times. Muling ipinaliwanag ni Elder Plum na ang lahi ng mga demonyo ay nahahati sa iba't ibang antas. Ang Demon General ay katumbas ng yugto ng body integration, ang mga Demon King ay katumbas ng Mahayana stage, ang Demon Emperor ay katumbas ng Tribulation Transcendent Stage, at ang mga Demon Lord ay kasing lakas ng isang immortal, partikular na ang Red Dust Immortal. Pero ang Diyo ng mga demonyo, iyon ay isang antas na mas mataas pa sa yugto ng pagiging immortal. Wala ni isa mang nilalang sa kasalukuyang mundo ang nakaabot sa antas na iyon. Sinabi ni Zhong Shishan na kung ganun, ang kanyang katawang anino ay nasa antas ng immortal, sa pinakamababa. Kinumpirma ito ni Elder na tama, may dugo ng Diyo ng mga demonyo si Arkham. Hanggat makapasok ang kaluluwa sa katawan, maaari niyang buhayin ang katawang anino at magamit ang kapangyarihan ng immortal na antas. Noong mga panahong iyon, binuhay niya ang katawang anino at ginamit ang blood sacrifice formation, iniaalay ang buhay ng bilyon-bilyong tao mula sa Central Continent. Pagkatapos noon, binukas niya ang isang bitik sa kalawakan at dinala ang lahi ng mga demonyo upang salakayin. Sa puntong ito ay bahagyang naguluhan si Zhong Shishan. Nang makita ni Tang Ye ang kanyang reaksyon ay sinabi nito na sigurado siyang nagtataka kung paano niya nagawa iyon mag-isa, hindi ba? Kung may mga Red Dust Immortal sa realm ng mga tao, bakit mahirap pa rin siyang pigilan? Dahil may isang Tridor sa hanay ng mga tao. Naalala mo pa ba, noong una, ang lahi ng mga demonyo ay kayang magsimula lamang ng kanilang pagsalakay gamit ang Demon Chi, na pinapasama ang Dao Fire. Nagplant sila ng mga Demon Seed sa Dao Fire. Ang sinumang sumipsip ng Dao Fire habang nagsasagawa ng pagsubok sa lihim na mundo ay may posibilidad na magkaroon ng parasitismo mula sa Demon Seed.
Kaya, nang buhayin ni Arkham ang katawang anino ng Diyos ng mga demonyo at ginamit ang kapangyarihan ng immortal na antas, nagising din ang mga Demon Seed. Isa-isa, ang mga henyo na pinasok ng Demon Seed ay nagbago ang personalidad at naging mga puppet ng lahi ng mga demonyo, kabilang na ang maraming Red Dust Immortals. Nang salakayin ng mga demonyo, naging isang labanan na wala ng kapantay. Ang mga Red Dust Immortals ay nagbigay ng lahat ng kanilang lakas, at kahit na may tulong mula sa mga Immortal Stage, hindi nila nakayang protektahan ang Central, at tuluyang winasak ang Royal Family. Nanlaki ang mata ni Zhong Shishan at napakunot ang noo, sinabi niya na winasak nga ang Royal Family, pero ano naman ang nangyari sa mga preso na nakakulong? Sinabi ni Elder Plum na marahil ay gustong itanong ni Zhong Shishan ang tungkol sa pamilyang Zhong kung tama siya. Dito nagulantang si Zhong Shishan at nagtaka dahil mukhang may alam si Elder Plum sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Elder Plum na sa katunayan, matagal na naming alam ang iyong pagkakakilanlan. Ang sinasabing batang master ng Zhong family, si Zhong Shishan, na walang spiritual roots at hindi makagamit ng spiritual power. Ngunit mukhang nakatagpo ka ng ibang daan patungo sa immortalidad. Hindi ito pinansin ni Zhong Shishan bagkus ay tumayo siya at itinanong ang kanyang mga magulang na nakakulong doon sa Royal Family. Malamig na ipinaliwanag ni Elder Plum na winasak ang Royal Family, at bilyon-bilyon sa Central ang inialay sa blood sacrifice, at walang nakaligtas. Nang marinig ito ni Zhong Shishan ay bigla siyang natigilan. Nang hina ang kanyang katawan habang dahan-dahan na bumabalik sa kanyang upuan. Malungkot niyang sinabi na akala niya handa na siya sa pagdating niya sa panahong ito, ngunit may bahagi pa rin sa kanya na umaasa. Pinigil niya ang kanyang kamay sa galit at idinagdag na hindi niya rin inaasahan ang resultang ito sa kanya. Sinabi din ni Little Moon na pagkatapos noon, nagsimula nang magpalawak ang lahi ng mga demonyo mula sa Central palabas. Ang Grand Elder at si Elder Shou, at marami pang iba, ay namatay sa labanang panglaban. Dagdag pa ni Elder Plum na sa loob ng wala pang 20 taon, halos napasa kamay na ng lahi ng mga demonyo ang buong mundo ng mga tao. Nagsaad din ang Elder na sa sumunod na 100 taon, inalipin nila ang sangkatauhan, pinilit magmina ng tonelada-toneladang spiritual ore, at patuloy na namipis ang espiritual na enerhiya ng mundo. Parang unti-unting tinatahak ng mundong ito ang kanyang katapusan. Idinagdag din ni Sian na habang lalong nababawasan ang espiritual na enerhiya, humihina rin ang mga tao, at unti-unting nagkakawatek-watek ang kanilang paglaban. Tinanong naman ni Zhong Shishan na kung bakit kailangan ng mga ito ng maraming spiritual ore. Sinagot ni Elder Plum ang kanyang tanong na walang tiyak na nakakaalam, pero siguradong hindi ito para sa kanilang cultivation. Sa ngayon, iniimbestigahan na ito ni Sect Master Nangang Huang. Ngunit ang pagdating mo ang naging isang mahalagang pagbabalikwas para sa paglaban ng sangkatauhan. May pag-asa pang lumaban ang sangkatauhan. Kung makuha natin ang kanilang tulong, baka may pag-asa pa talaga. Kung ikaw ang magsilbing tulay, baka maabot natin sila, dahil ikaw ang nagligtas sa anak ng emperador ng kalangitan. Humiling tayo ng tulong mula sa Immortal Realm, magkaisa tayong labanan ang lahi ng mga demonyo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhong Shishan sa mga sandaling ito. Makalipas ang ilang mga sandali ay lumabas silang lahat. Dito ay sinabi ni Elder Plum na ang babaeng iniligtas mo noon sa lihim na mundo ng libingan ng kalangitan, siya pala ang anak ng emperador ng kalangitan mula sa Immortal Realm. Kung ikaw mismo ang hihingi ng tulong, tiyak na pagbibigyan ka niya. Ngunit nagtaka si Zhong Shishan at naguguluhan, kaya sinabi niya na Immortal Realm. Hindi ba kailangan muna niyang mag-ascend para makarating doon? Ipinaliwanag ni Elder Plum na ang Immortal Realm at ang Human Realm ay dalawang mundo na kabaligtarang anyo ng isa't isa sa loob ng banal na kontinente. Isa ang nasa itaas, at ang isa naman ay nasa ibaba. Basta't may kakayahan ng isang cultivator na sirain ang hadlang ng daanan, maaari siyang malayang maglakbay pabalik-balik sa dalawang mundo. Siyempre, ang mga makapangyarihang nilalang mula sa Immortal Realm ay kayang baliwalain ang ganitong mga limitasyon. Ngunit sa kasalukuyan, sarado na ang daanan patungong Immortal Realm, at ang tanging paraan upang marating ang hangganan nito ay ang pagtawid sa Endless Sea. Ang Endless Sea sa Human Realm ay konektado sa hangganan ng Heavenly River sa Immortal Realm. Sa pagtawid sa Endless Sea patungong Heavenly River, maaari nang marating ang Immortal Realm.
Sinabi naman ni Zhong Shishan na ang Endless Sea ay parang napakalayo nga, at naiisip niya kung gaano katagal kaya bago sila makarating doon. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Elder Plum na kahit na ang isang Red Dust Immortal ay maglipad ng walang tigil, araw at gabi, aabutin pa rin ito ng isang buong taon bago makarating doon. Napasigaw si Zhong Shishan at kanyang sinabi na kung sakali mang makarating siya sa Immortal Realm, hindi ba't tapos na ang lahat sa oras na iyon? Sinabihan naman siya ni Elder Plum na ito ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang teleportation portal na ito ay magdadala sa iyo sa isla na pinakamalapit sa gilid ng Endless Sea. Pagkatapos nun, ikaw na ang magpapalipad hanggang sa makarating doon. Nagtanong naman si Zhuang Shishan na kung ilang oras ang kailangan niya. Agad naman na sinabi ni Elder Plum na 10 araw ang kailangan. Nang marinig ito ni Zhong Shishan ay kanya itong ikinagulat. At muli siyang nagtanong na kung gaano pa kalayo ang kailangan niyang takbuhin. Sinabi ni Elder Plum sa kanya na ang natitirang distansya ay 1/4 na bahagi na lang. Muli itong ikinagulat ni Zhong Shishan, kaya nasabi niya na kahit ang isang Red Dust Immortal ay kailangang maglipad ng 4 na buwan upang marating iyon, kaya paano niya naman magagawa iyon sa loob lamang ng 10 araw? Nagsaad naman ang Elder na sa loob ng 10 araw, muling isasagawa ng lahi ng mga demonyo ang blood sacrifice ritual. Na 100 taon nilang pinlano ang ritual na ito, at ang blood dust sacrifice ay sasakop sa buong human realm. Nang marinig ito ni Zhong Shishan ay bigla siyang natigilan. At pagkatapos ay agad siyang tumalon patungo sa teleportation at kanyang sinabi na hindi na kailangang magsayang ng oras, kailangan niyang makarating agad sa lalong madaling panahon. Lumapit si Elder Plum sa kanya at sinabing dalhin ito ni Zhong Shishan sa kanyang paglalakbay. Nanlaki ang mata ni Zhong Shishan nang kanyang makilala ang ibinigay ni Elder Plum. Sinabi ni Elder Plum na ang mga spiritual stones na mayroon tayo ngayon ay sapat na para mag-teleport ng isang tao. Dalhin mo ang compass na ito, para hindi ka maliga sa Endless Sea. Agad na naunawaan ito ni Zhong Shishan, at kanyang sinabihan ang lahat na mag-ingat ng husto, tiyak na magdadala siya ng reinforcement. Pinigilan naman siya ni Elder Plum at pinaghinti ng sandali, dahil mayroon siyang isang napakahalagang bagay na kailangang ipaalala dito. Anuman ang mangyari, huwag mong tatawiran ang gilid ng Endless Sea. Iyon ang hindi kilalang kakanyahan, at walang Red Dust Immortal na sinubukang tuklasin ito ang nakabalik pa. Agad na sinabi ni Zhong Shishan na nauunawaan niya ito, at i-teleport na siya ngayon. Bago pa man siya ma-teleport ay sinabi ni Elder Plum na ang hinaharap ng human realm ay nasa kamay nito. Sinabi din ni Tang Ye na mag-iingat ang kanyang junior brother. Piniga ni Little Moon ang kanyang kamay at kanyang sinabing mag-iingat si Shishan. Pagkatapos ay isang asul na liwanag ang bumulosok sa kalangitan. At nag-iwan ito ng makapal na alikabok sa lahat ng naruroon. Nagsaad si Elder Plum na ngayon, maghihintay na lang sila ng impormasyon mula sa sect leader. Samantala, inilipat ang eksena sa pugad ng mga demonyo na kung saan makikita ang isang upos na kandila. Dito ay sinabi ng demonyo na wala ng kahit bakas ng kanyang kaluluwa. Ganap nang naglaho si Arkham mula sa mundong ito. Isang Tribulation Transcendence Cultivator sa katimugang rehiyon ang tuluyang nawasak. Sino kaya ang may ganoong kapangyarihan, na kayang ganap na burahin ang pag-iral ni Arkham? Hindi nakasagot ang mga demonyong nasa harap niya dahil sa wala din silang ideya dito. Dahil sa walang may sumagot ay tinanong niya ang isa na tinatawag na Lei Mi, na nasa ilalim ng iyong pinagsamang nasasakupan ang katimugang rehiyon, wala ka bang masasabi ukol dito? Agad na sumagot si Lei Mi na tama, walang makapangyarihang cultivator sa katimugang rehiyon na lampas sa Late Tribulation Transcendent Stage, pero may isang tao, si Tang Yi, ang nakatatandang disipulo ng Yulin Immortal Sect. Bagamat nasa Late Mahayana Stage lamang ang kanyang cultivation, bihasa siya pagdating sa mga formation. Sa pamamagitan ng mga formation, posible siyang makalikha ng isang killing formation na ang kapangyarihan ay katumbas ng pinakamataas na antas ng Tribulation Transcendent Stage. Napahawak ang demonyo sa kanyang baba, at kanyang sinabi na si Arkham ay masyadong mayabang at padalos-dalos, kaya't posibleng ang nalinlang siya at nahulog sa isang formation upang tuluyang mapuksa. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang buong human realm ay ililibing bilang alay sa kanya. Ang Diyos na si Nibiru, na aming sinasamba, ay malapit nang bumaba sa aming piling.
Nagsaad naman si Lei Mi na kung ganon, ano nga ba ang layunin ng lihim na pagpupulong na ito? Agad na sinabi ng demonyo na kumpirmahin ang mga lokasyon ng formation core sa 5 kontinente, pati na rin ang lakas ng kanilang depensa. Dito naging seryoso si Lei Mi nang kanya itong marinig. At ang demonyong ito ay walang iba kung hindi ang sect leader ng Yulin Immortal Sect, na nagpapanggap upang makakuha ng impormasyon.